Nagkarambola ang hindi bababa sa 11 mga sasakyan sa kahabaan ng C5 Road sa Taguig kanina. Isa ang nasawi. Nauwi naman sa matinding traffic ang aksidente. Live mula sa Taguig, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, mga 20 minutos pa lamang ang nakalilipas nung tuluyan ng matanggal dito sa C5 Road ang isang 10-wheeler truck na naging sanhi ng karambola ng 11 mga sasakyan na ikinamatay naman ng isang motorcycle rider kanina alas 2 ng hapon. Kasalukuyang binabagtas ng 10-wheeler truck na ito ang kahabaan ng C5 northbound nang mawalan umano ito ng preno. Base sa pauna investigasyon, mabilis na tumatakbo umano ang truck na nasa third lane pero bigla raw itong sumagasa sa ibang mga lane papunta sa outermost lane kaya nagkarambola ang aabot sa 11 sasakyan. Sa bilis naman ang takbo ng isang motorsiklo, bumangga umano ito sa isa sa mga sasakyan pero sa lakas ng impact, tumilapon ang sakay nito na kanyang kinamatay. Bagamat naka-helmet, hindi na raw ito naging sapat para maprotekta ng sakay ng motorsiklo. According dun ma'am sa initial na investigation na report na ginawa, ito daw ma'am truck nag-lose ng control habang binabaybay niya itong kahabaan ng C5. Habang bumabaybay siya ma'am, ginilid na niya rito hanggang sa mabangga niya itong mga sasakyan na nandirito. Bali 11 sasakyan po ito. Takas po ma'am ng impact. Kaya po pagkano po, tumilapon na po, naubusan na po ng dugo rito yung Ang 3 pang motorsiklo pumailalim naman sa iba pang mga sasakyan pero nakaligtas daw ang mga sakay nito na nagtamo ng mga galos sa braso at ibang bahagi ng katawan. Itinakbo na sila sa ospital. Ang ibang mga pribadong sasakyan nagkawasak-wasak din pero ligtas naman ang mga sakay nito. Nakarinig ako ng ingay, parang ito yatang truck na ito, isinasagi na niya dito sa tulay para siguro mabawasan yung speed niya. Then maya-maya na lang may lumagabog sa likod namin. Pag lumagabog, siyempre matutulak kami ang bumangga rito sa adventure, nagsunod-sunod na parang domino effect. Then lumagpas sa amin yung truck, after mabangga kami, lumagpas siya, tinumbok niya uli ito. Galing kami dito sa third lane, pumunta ako dito sa kabila, sa outer lane. So pahinto na rin kami nun ma'am, nung may narinig na ako ng kalabog, siyempre mga split seconds, nabigla na rin ako. Nung may bumangga na sa likod ng truck, hinawakan ko na yung mag-ina ko. At tila dahil naman sa pag-uusyoso, nagkabanggaan ang iba pang sasakyan sa kabilang lane ng C5. Inaresto na ng Makati Police ang truck driver pati ang 3 pahinante nito. Jessica, nasa Pilipinas funeral na ang biktima na kinilalang si James Bond Galyarte Cuaterno, 34 years old, habang ang suspect na driver ng truck na si Normalito Rumbawa ay hawak na nga ng Makati Police. Sa ngayon, Jessica, ay patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon sa naturang insidente. Jessica? Okay, sa nakikita ko Maris, mukhang heavy traffic pa rin dyan sa bandang yan ng C5. Tama ka dyan, Jessica, no? Hanggang sa mga oras na ito ay usad pagong pa rin ang mga sasakyan. Bagamat umaandar naman sila, talagang pila-pila ang mga sasakyan dito sa C5 northbound papuntang Pasig. Ito, natanggal na rin kanina yung truck pero ito raw yung normal na Friday traffic. Kaya naman talagang matindi pa rin at mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito, Jessica. Okay, Marisa, ang mga interview na ginawa mo sa mga pag-uusap mo sa mga mga authorities na nariyan, yung mga ganito bang aksidente talaga bang hindi maiwasan? Jessica, ang ginagawa kasi ng mga otoridad, patuloy yung kanilang pagpapaalala sa mga motorista, yung mga may-ari ng mga sasakyan, especially yung mga malalaking mga truck na yan, na as much as possible, bago umandar o bago umalis, di ba, kailangan talagang ayusin nila, make sure nila na lahat ay gumagana, lalo na yung mga preno. Pero ito, lumalabas na hindi na nga na-control kasi nawalan siya ng preno, kaya ang nangyari, talagang nagresulta ito sa karambola at hindi lang siya ang naapektuhan, kundi napakaraming tao na ikinasawi pa ng isang motorcycle rider, Jessica. Okay, yun ang mahirap sa ganyang mga aksidente. Kahit siguro malayo-layo ka, kung umaandar naman yung truck, wala kang kalaban-laban, lalo na malaking sasakyan yung bubunggo sa'yo. Oo, tama, Jessica. Katunayan, ang kinukwento sa atin kanina ng mga ibang mga
driver ng mga pribadong sasakyan na nakasama dito sa karambola, mabagal na raw yung takbo nila kaya lang may bumangga na sa likod nila. Pero sa lakas ng impact, talagang tumama sila doon sa mga nasa harapan nilang sasakyan at talagang makikita natin na talagang wasak talaga yung mga sasakyan nila. Kaya kahit na maayos yung kanilang pagdadrive at hindi naman masyadong mabilis dahil nga sa nangyari ng nawalan ng kontrol itong truck na naging sanhi ng chain collision, naapektuhan sila. Okay. At yan nga, trahedya yung idinulot nito. Okay, sasabihin ko kasi sana keep your distance, pero kung ganyang klase ng aksidente mukhang napakahirap iwasan. So ang talagang preventive ang ano dyan, yung mga truck, yung mga pwede po ba, yung mga nagmamaneho ng mga malalaking sasakyan, lalo na. Pero sana lahat din tayo i-check ng mabuti yung brakes, napaka-importante yan kasi ang hirap mawala ng control sa sasakyan. Maraming salamat, Mariz Umali.